Ngayong araw yata kayo aapela ulit ng provisional fare increase. Kayo na po magkwento. Ano bang mahalaga sa araw na ito? Tama po yan, Ma'am Ali and Ma'am Pat. At hinihintay lang po namin yung kasama ko si Paring Boy Balgos ng AltoDAP, yung aming lawyer, at mapirmahan po namin yung aming petition o yung verification at dadalhin na po namin sa LTFRB mamaya. At yun nga ho, para lamang malaman ng mga naikinig sa atin through your station Net 25, Ma'am Ali and Ma'am Pat, ako po'y nakikiusap at sana po'y pangunawa ang aking hihingi sa ating mga kababayan, lalo sigit po sa mga commuters. Noong pong 4 na sunod na pagtataas, kwintada po namin yan. Noong po kami magpa-file at ito ba inaprubahan na ni Chairman Guadis na i-effect na yan, pinarang po ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At sinasabi niya, yung giyera ng Iran at ng Amerika ay magtatapos na, babalik na sa normal ang ating presyo. So nakinig po kami doon. Iginalang po namin ang desisyon ng kagalanganan ng Pangulo. At pati na po ang ating kalihim Secretary of Justice na amin po hinihingi yung fuel subsidy, ay sinabi niya mag-normalize na rin at nag-below $80 na per barrel ang presyo. Kami po ay sumang-ayon sa kanilang mga kagustuhan at iginalang po namin ang kanilang mga pagdedesisyon. Subalit, Ma'am Ali and Ma'am Pat, pang-4 na taas na po. Kinwenta po namin ang itinaas, 4 pesos 50 centavos na po ang per liter na nadagdag. Ngayon po may rollback na 1 peso yata ang mahigit. Pero hindi pa rin po sasapat doon sa pangangailangan ng aming mga kasapian sa jeepney sector. Kanya po, ito pong aming ipinail at nag-usap po kami ni Chairman Guadis last week. Pinagpapail po ng motion to effect the 1 peso provisional increase. At ito naman po, sa paliwanag namin, with players na pag nag-normalize, Ma'am Ali and Ma'am Pat, na po ang investasyon Net 25. Ibabalik po namin o i-recall po namin ang aming petition. Pagkat talagang hirap na po ang ating mga jeepney drivers, lalo po yung magdaang mga 2 linggo na halos 1 linggo walang pasada. Kami naman po, ikukuha ko lang po, nagpapasalamat ako sa DSWD, kasi Secretary Rex Casalian, marami yung natulungang ayuda para sa aming mga jeepney drivers at hanggang ngayon patuloy po silang tumutulong. Yung ayuda kasi, yung fuel subsidy, kicks in only kapag, di ba, $80 per barrel. Hindi so, nga natuloy. Hindi umaabot ng $80 per barrel, patuloy yung pagtaas linggo-linggo, incrementally, hindi po ba kaobet? Tama po yan, Ma'am Ali. Kanya nga po kami nalulungkot sapagkat hirap na rin po kaming jeepney drivers. Wala naman po ibang pagkukunan ng ating mga jeepney drivers. Alam ko po na pagka nagkaroon ito ng taas, magkakaroon po ito ng domino effect sa mga pangunahing bilihin. Pero sabi ko nga po, siguro mabalanse lang natin mabuti pagka talaga namang hirap na po ang mga jeepney drivers. Wala ko kaming ginawa kundi saluhin ang problema at makatulong pa rin sa ating mga commuters. So Kaobet, sabi mo nga, provisional lang naman ito. Sabi mo, pag bumalik na sa dati, ay ibabalik nyo po ulit ang presyo po, ang pamasahe. Anong presyo po ng diesel ang tinitignan ninyo para bumalik po? Kasi ngayon parang naglalaro sa mga 58 kada litro, di ba? Tapos bukas may rollback, baka maging mga 57. Ano ba yung, magkano yung presyo ng diesel na tinitingnan nyo? Pwede kayong magbalik ulit ng 13 sa traditional jeepney. Tama po yan. Kung hindi po kami nagkakamali na sa 54-53, yan po yung aming ipinail noon. 53 at pagka sa level na yun na 54, Ma'am Ali and Ma'am Pat, personal kami ni Mr. Vargas, ni Ms. Liberty de Luna na pupunta at we will file to recall yung pong provisional increase na yan para naman po makatulong din tayo sa ating mga kababayan na maintindihan po nila na hindi po kami nagsasamantala. Hindi binabalanse lamang po namin lahat ang mga dapat mangyari para makatulong po sa amin. Let's get together sa Net 25. Sa Net 25.